lahat at it's of course welcome ang ating mga visitors at ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa isang paksa na ngayon ay sabihin nating napapag-usapan na pagminsan ay may hindi pagkakaunawaan tungkol dito sa paano ba tayo makikilahok sa ating lipunan, yung Kristiyano at yung lipunan na kanyang ginagalawan. At ngayong itong part na to ng ating pag-aaral, I think 6th lesson na natin to, ay binabase natin dito mainly, of course may mga dinagdag din tayo, but mainly sa isang aklat na sinulat ni Timothy Keller na Generous Justice. At ating napag-aralan na bilang balik-aral, check natin kung mag-work itong ating, yan. Bilang balik-aral, yung tanong na bakit ba tayo dapat ma-involve? At ating ni-review ng konti yung kasaysayan o history kung saan nung una, matindi ang ambag ng mga Kristiyano pagdating sa mga issue at mga pangangailangan ng lipunan. Andyan na nga yung ginawa nila sa mga orphanages, andyan yung ginawa ng mga mananampalataya, even sa medical profession, nursing profession, andyan yung pagtulong even sa mga prison reforms at pagpapalaya ng mga alipin nung mga naunang mga panahon. Pero somehow, bigla itong naputol at again, ang isang naging dahilan dahil na-involve tayo sa paglaban dito sa tinatawag na modernism, yung pagpasok ng mga konsepto na laban sa Biblia dahil nga sa siyensya, dahil sa philosophy ng mga panahon na yon, medyo kumbaga naging defensive tayo. Pinanindigan natin, siyempre, yung mga fundamentals of the faith. But sa paggawa nun, parang nakaligtaan na natin na makilahok sa lipunan. And so, kaya yung ating unang message or unang lesson, ating challenge, ay tayo muling, huwag nating kaligtaan yung ating tungkulin sa mas malawak na lipunan. Yung ikalawang lesson naman natin, pinakita natin, ano ba yung pwede nating iambag? Ano ba yung mga Christian distinctives? And especially, ano yung turo ng Biblia na pwede nating itulong para mas maging maayos ang ating lipunan. Ikatlong lesson, tinignan natin yung specific issues na. Yung first two lessons, parang general, at basically, ito yung ating ibinase sa aklat ni John Stott. Pero itong view of war, marami na tayong ibang mga ginamit na mga references dito, pero ang pinaka-basic point, yung just war theory. Bagamat ang giyera ay bunga ng kasalanan at talagang puno ng kasamaan, pero merong paraan para somehow ay matemper yung mga excesses na usually associated with war. Pero again, ang ating mensahe doon, pilitin natin na sikapin natin na maging peacemakers. Last resort na yung tinatawag nga na just war. And then, tinignan din natin yung issue tungkol sa mahihirap. Yung pagkakalinga ng Diyos sa mga nangangailangan. At ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Dapat din nating ma-reflect ito na meron din tayong concern sa mga nangangailangan. And then, ito na nga yung ating first lesson na binase natin kay Tim Keller, yung issue nga ng justice. And again, maraming sabihin nating mga maling katuruan sa bagay na ito. Hindi natin pwedeng discuss lahat yung detalye nito. Pero ang ating in-emphasize lang ay yung pananaw ng social justice from the biblical point of view. At dahil nga ang mundo puno ng injustice, kaya maraming nagde-demonstrate, maraming nag-advocate for justice. Pero para sa atin, yung concept of justice, nakita natin yung mishpat at saka tzedekah na mga Hebrew words ang mahalaga nating pansinin. Yung righteous or justice, mishpat, ibinibigay yung karapatang dapat sa isang tao, whether kaparusahan or, of course, rewards or tzedekah, even a wider concept na kung saan yung merong harmony, merong magandang samahan sa isang lipunan. At ito yung pwede nating i-pursue bilang mga mananampalataya. Yung summary, we can get it from Kevin DeYoung, nung sinabi niya, social justice is simply treating people
equitably, no, yung pantay na pagtrato sa bawat tao. Working for systems and structures that are fair. Yan, medyo mabigat yan. Babalikan natin mamaya yan. And looking out for the weak and the vulnerable. Ayun lang yung social justice, ano? Kasi nga, ginagamitin ito sa maling paraan ng ibang mga, sabihin nating, mga ibang mga grupo, ano? So, kailangan nating mapanatili. Ano ba yung biblical view when it comes dun sa katarungan pagdating sa ating kapwa-tao? Okay, and that brings us now to our lesson dito sa last lesson na to, no, social justice. And that is, again, yung backdrop o yung context, konteksto nito, yung talagang marami ang umiiyak at talagang nangangailangan ng katarungan sa mundo na ito. Pag minsan tayong mga Kristiyano nalilito rin, paano nga ba tayo gagalaw? Ano nga ba yung tamang pagsali dito sa issue ng katarungan? So paano natin ipupursu ito na hindi tayo nahuhulog sa extremes, no, na wala na tayong ginawa kundi yung humanap ng katarungan, nalilimutan na yung mga mas mahalagang bagay. Kung hindi man kasing halaga, mas mahalaga pang bagay. So, yun yung kailangan nating i-balance, ano? Kasi madaling mahulog sa kabilang extreme, no? At ito yung ating iniiwasan. Yung nabanggit nga natin noon, yung extreme na puro ito na lang ang ginagawa natin, yung other extreme, wala naman tayong ginagawa. No? So, nasan yung gitna? No? Yun ang ating medyo mahirap balansehin. Okay, so bilang panimula, tingnan natin yung sinabi ni Job sa mga talatang ito. Sabi niya, if I have withheld anything that the poor desired, or have caused the eyes of the widow to fail. Ibig sabihin, kung di ako tumulong sa mahirap, o kaya inapi ko yung mga balo, or 17, or have eaten morsel alone, and the fatherless has not eaten of it, ako lang yung kumain, hindi ko binahagi sa mga ulila. For my youth, the fatherless grew up with me, as with a father, and from my mother's womb, I guided the widow. No, so hindi ganoon ang ginawa niya, kundi tumutulong siya sa mga ulila at sa mga balo. If I have seen anyone perish for lack of clothing, or the needy without covering, tuloy natin. Or if his body has not blessed me, and if he has not warmed with the fleece of my sheep, o wala silang jacket, wala silang sinuot, hindi sila nainitan, meron naman siyang mga tupa. If I have raised my hand against the fatherless, eto na, hindi lang sa hindi binigyan, inapi pa. No? If hindi niya ito ginagawa, no? Sinasabi nga niya, hindi ko ito ginagawa. No? If I had raised my hand against the fatherless, because I saw my help in the gate, then, kung ito yung ginagawa ko itong mga kawalan ng katarungan na to, kawalan ng mishpat at saka tzedekah, let my shoulder blade fall from my shoulder. Grabe, alam niyo yung shoulder blade? Di ba ito yun? Yung nakaranas na sa inyo na nagkaroon dito ng parang frozen shoulder or yung masakit dito. Di ba? Ang sakit mo, no? Yung wala ka ng blade, hindi ka nakakapagbuhat. And let my arm be broken from its socket. Sabihin, ito, matanggal na dito, ano? So, antin din nun, ano? Sabihin siguro ni Job dito, talagang maging lumpo rin siya or maging disabled. If not na, yun nga, masaktan ng todo. So, in short, sabi niya, makikita natin na ito yung hindi niya ginagawa. No? So, yung kabaligtaran nun, yun ang ginagawa niya. No? At yun yung isang example ng isang taong pinupurso niya yung justice o katarungan, yung mishpat, in the sense of tzedekah, sa kanyang ginagalawan nung panahon na yon. Ngayon, pansinin natin, kinlasify ito ni Tim Keller, yung 3 forms of helping or of ways we can do itong tinatawag na nating katarungan. At well, first of all pala, maraming needs sa atin no? Hindi naman ganun kasimple ito. No, kinikilala natin ang daming mga pangangailangan all around us. No, hindi ito parang isang buhos lang. No, marami ito, maraming mga forms. At so dapat nating ipursu yan in our daily life. No, so pang-araw-araw ito, hindi lang ito yung mga minsanan. No, so again, sabi ni Job, I put on righteousness and it clothes me. So parang damit, no? Di ba yung damit, araw-araw nagdadamit tayo, no? My justice was like a robe. Parang damit ito. Ay na turban, parang saklob at saka jacket. No, na palagi ko itong suot. Hindi naman tayo hubad, no, araw-araw. So in a way, parang pinapakita na ito'y ordinary na pang-araw-araw na kailangang ginagawa.
At ganon din sa Psalm 41, verse 1. Blessed is the one who considers, yan, the poor. In the day of trouble, the Lord delivers him. Underline natin yung consider, kasi ito raw salitang ito, considers, sa original, ay ang ibig sabihin, yung sustained attention. Hindi ito yung minsanan, kundi tuloy-tuloy, no, na pagtingin. No, hindi ito yung nakita mo, malis ka na. Kundi consider, no, parang tinitigan, talagang tuloy-tuloy na pinansin, and then, hindi lang pinansin, act wisely and successfully with regard to it. No, yung nakita na mahirap, in this case, tuloy-tuloy, no, na pinansin, at hindi lang pinansin, tinulungan. Okay, so yun ang gusto natin ipakita. Tuloy-tuloy ito, hindi ito minsanan. At yun na nga, maraming paraan ito. At ito yung titingnan natin isa-isa. 3 paraan yan. At ito'y parang kumbaga pataas ng pataas or pa-complex ng pa-complex. Ang una, yung pinakasimple, relief. Sumunod yung development. And finally, yung reform, social reform. At titingnan natin kung ano yan. Ano-ano yung kahulugan yan. Now, yung relief, ito yung immediate. No? Immediate. Yung biglaan at merong pangangailangan na kailangan tulungan na. No, kaya relief yan. Kahit sa mga disaster, di ba, may disaster relief, narinig nyo na ba yung pag bumagyo? Di ba, lumindol. Merong relief na tinatawag. Yun yung mga biglaang tulong. Kasi ngayon na, nangangailangan ng pagkain, gamot, tubig, walang malinis na tubig, kailangan immediately tulungan, ito yung relief na tinatawag. Siguro sa Bible, ang magandang halimbawa ay yung Good Samaritan. No, di ba nung right there and then, merong ginulpe, hinold up, hindi lang basta hinold up, talagang sinaktan, yung Hudyo, tapos dumaan yung mga saserdote, dumaan yung pare, etc., walang pumansin, hanggang yung Samaritano, ang dumaan, siya pa yung tumulong. Relief yun. No, kasi right there and then, merong nagugutom, merong may sakit, no, merong nangangailangan na immediately kailangan tulungan. Sa ating kapanahunan, ay pwede itong medical assistance, alam mo, minsan may lumalapit sa atin, nasa ospital, merong emergency, dinala doon, kailangan ng ayuda, tumutulong tayo, ayun, relief yun. O kaya naman, meron tayo sa mga program, yung ibang mga churches, tayo rin, minsan ginawa natin yan, napunta rin sa isang barangay, may feeding program tayo, naalala nyo yun, mga siguro 10 years ago na yun, yung napunta rin sa barangay, dala natin yung tulya-tulyase, tapos doon, nagkakaroon na ng feeding. No? So ito ay relief, kasi iniibsan yung gutom. At sa Amerika, halimbawa, marami mga churches na meron silang parang kitchen na tinatawag, or I forgot yung exact name nila, na kung saan lahat ng mahirap, kahit sino, mga homeless, pwedeng pumunta lang doon, meron mga kahon-kahon ng mga pagkain doon. No? So hindi ka kailangan member, hindi ka kailangan basta pumunta ka lang doon, meron na doong mga nagsuserve, mga volunteers yun, at nagpapakain talaga sila. So, yun, ang halimbawa, relief yun. And then, yung mas mataas na antas, development. Ibig sabihin, tinutulungan yung mga tao, yung mga families, even yung buong komunidad, para makataas sila from relief. Kasi relief nung una, immediately naibsan, pero kinabukasan, baka gutom na naman. Wala pa rin pera. So, yung programa, para maiangat sila, para hindi na sila kailangang mayat-maya, tinutulungan, development yun. At, example dito, halimbawa, may programa tayo sa education. May mga bata tayo rito, halimbawa, tinulungan natin sila na makapag-aral. Di ba? Minsan, may mga ganun sa atin. Hindi naman palagi natin ginagawa, pero may mga ilan sa atin, sa church natin, halimbawa, tumutulong para makapag-aral yung isang bata. Yun ay pangmatagalan. Hindi naman biglaan yun. Pero ang epekto nun, matagal. At habang buhay. Kasi pag natuto siya, meron siyang education, tuloy-tuloy na yung pag-unlad ng buhay niya. So ito yung isang halimbawa. And of course, marami pa, job creation, training, and even financial counseling, kung may mga struggle sa pera, nag-seminar tayo, tinuruan natin paano mag-handle ng pera, paano mag-budget, may mga microfinance, may mga Christian organizations. In fact, yung pinuntahan natin sa Tagaytay, CCT, kung alam niyo yung group na yon, I think meron silang microfinance
parang business na siguro may Christian ano rin yun. Hindi ko alam ano, kung paano nila ginagawa. Pero meron silang mga ministry like yun ng mga conference center sa Tagaytay. Pero ang isang ano nila, through these groups, natutulungan yung mga mahihirap through that microfinance. Ano? Halimbawa, again, example lang ito ano, ng mga possible approaches dito sa area na to. So, obviously, more time-consuming ito. Siyempre, may programa ka. No, hindi ito yung pagbinigyan mo ng pagkain, tapos na. Ito yung tuloy-tuloy mong tinutulungan at tinutulungan mo pala sila para makaahon sila sa kahirapan o sa pangangailangan para on their own, magkaroon na sila ng kakayahan to support themselves. No? So, siyempre, mas mahal din yung mga ganyang programa, no? Mas kailangan ng resources. Halimbawa, sa Bible, anong pwede nating gamiting example sa Bible? Sa lumang tipan, minsan nagiging alipin. Kasi yung pagiging alipin nun ay, kumbaga, maraming dahilan no? Pero ang isang pinaka-common na dahilan ay yung nagkautang, nangailangan. Ay, wala namang bangko noon, nakagaya sa atin, wala mga financial services. So, ang nagiging kapalit, para nagpapaalipin ka, which is, hindi naman yung talagang pag-aari ka na, kundi parang, kumbaga sa atin siguro, mga kasambahay, na doon ka muna tumitira, or doon ka naglilingkod, para bayaran yung naging utang mo, no? Kaya nagkakaroon ng ganun mga slaves. So, sabi dito sa Deuteronomy 15, if your brother, a Hebrew man, or a Hebrew woman, is sold to you, eto na nga, no? Na parang, nagkaroon ng alipin, he shall serve you 6 years lang, ano? And in the 7th year, papalayain mo na. So, merong termino, hindi habang buhay na maglilingkod. And when you let him go, ito yung pansinin natin, let him go free from you. Pag sila'y pinalaya na, tapos na yung paglilingkod, you shall not let them go empty-handed. Huwag yung papaalisin na wala rin. Eh di, pag wala pa rin, malamang, mahulog na naman sa pagkautang, ganun na naman. Kaya anong sabi sa verse 14? You shall furnish him liberally. Tutulungan mo siya para meron na siya na pagsisimulan out of your flock. Sa mga, kasi noon, hayop ang kayamanan. Hayop, ano? Out of the threshing floor, yung ani mo, out of your winepress, as the Lord your God has blessed you, you shall give to him. So, in short, ang prinsipyo, tutulungan mo siya na makaahon. Ano? Kaya pagkatapos maglingkod, bibigyan mo pa, kumbaga ng seed money o capital, para siya na ang magyaman. So, example ito, ano? Na hindi lang basta relief, na bigyan mo ngayon ng pagkain, pero natulungan mo siya, kumbaga, to have a solid footing para mapaunlad niya yung kanyang ari-arian. Okay, and finally, ito yung pinakamalawak. No? Ito na yung social reform. At ito na ay yung buong komunidad. Hindi lang isang komunidad pala, kundi malawakan na to. Maaring buong bansa, actually, kasali na rito. No? Kasi social reform na to. So, hindi lang ito individual, family, o isang barangay, pwedeng isang bayan, isang syudad, pwedeng isang buong, probinsya, or even buong bansa ang makinabang dito sa mga reforma na ito. Ideally, hinahanap natin sa isang komunidad na ma-promote yung safe neighborhood. Ito yung mga pwedeng maging goals natin dito, working public institution, gumagana yung mga institusyon, kagaya ng munisipyo, gobyerno, barangay, and even kongreso, o kaya yung mga ministries or departments, mga eskwelahan, tapos yung ekonomiya, maganda yung takbo, and even yung mga leisure activities, kung meron man, sa isang bayan, or even isang malaking, like isang bansa. So, malawak ang sakop nito, ano? At dito, ang ating tinitingnan, paltan yung mga kondisyon and even mga struktura sa isang lipunan para nga ma-promote yung mishpat at sadeka. No? So, pinapaltan natin yung mismong rules. Kumbaga sa basketball, di ba, naglalaro tayo, basketball, o foul, okay yan, foul agad. No? Tapos kung tinetrain natin para malakas sila, at so yung pangmatagalan, development yun. No? Hindi lang yung isang beses, diba, binigyan mo ng relief, kagaya nga nung rough play, foul yun. Pero yung tinetrain mo sila, taon yun, bago mo matrain yung mga players. Pero, halimbawa, napansin mo na merong isang rule doon sa basketball mismo na kaya pala na-injured, masyadong matagal yung game, no? Masyadong
kagaya sa boxing noon, 15 rounds, nagkaroon ng change of rule, ginawan 12 na lang. No? So, yun yung reform. No? Binago mo yung, kumbaga, rules of the game. No? Hindi lang basta tinulungan mo o kaya nirelieve mo yung isang atleta o kaya tinrain mo siya pang matagalan, pero hindi lang yun, binago mo yung rules para lalong maprotektahan, no, yung mga atleta. So parang ganoon din, I'm just using that as an analogy. At ito'y halimbawa, yung ating example kanina, yung Good Samaritan. Halimbawa, itong Good Samaritan na ito, napansin niya na dun sa lugar na yon, maya't maya, meron dun na-hold up. Napansin mo, anong gagawin mo? Di ba? Of course, pwede mong tulungan na ma-hold up, pero pwede ka rin mag-isip, teka muna, bakit palagi may na-hold up doon sa lugar na yon? No, baka kailangan, merong malakihang pagbabago na mangyari doon sa lugar na yon. At siguro pwede kang magsulong ng isang barangay ordinance or city ordinance ng panahon na yon. Halimbawa, na mag-assign kunwari ng isang halimbawa lang, ng barangay tanod dito. No? So yun ang pangmatagalang solusyon. Kaysa yung tuwing may maho-hold up, tutulungan mo, pwede naman pala na sa isang batas ng sanggunian, totally maging ligtas yung lugar na yon. Nakuha din yung diferensya, So, pwede tayong tumulong, kumbaga, tingi-tingi, one at a time, pero through this mga reform, pwedeng malawakan yung pagtulong natin. Mabago, in a sense, yung rules of the game, mabago, para hindi na mangyari yung isang bagay na masama. Okay, so, it may involve change, yun nga, in social arrangements, yung mismong arrangement sa isang lipunan, mga institusyon, even laws, mga batas, pwedeng kasali dito. Kaya merong mga Christian groups na ang focus nila policy reform. Meron yung tayo, halimbawa, tingi-tingi tayo, benevolence fund, may sakit, gano'n, may mahirap, pero may mga ibang grupo na ang kanilang kinoconcentrate, ano ba yung mga batas? Kunwari, yung lumalaban sa Amerika, sa abortion, lumalaban sa yung mga social issues, kasi may mga batas sa Kongreso na nakahain, paano maririnig yung boses natin bilang mga Kristiyano? So, meron nag-specialize doon na marinig doon yung ating boses, kung ano yung pananaw natin doon sa mga issues na yon. So, the Old Testament, again, tingnan natin, ano ba yung mga halimbawa? Meron ba talaga mga batas na ganito na ang purpose ay hindi magkaroon ng injustice or on the positive side, to promote justice? Meron bang ganito? So, ito isang halimbawa. Ito'y batas, So, merong relief, pero pansinin natin, merong relief kasi may batas. Ano yung batas? Leviticus 19 verse 9. When you reap the harvest of your land, at familiar ng marami sa atin dito, Pag daw, kasi agricultural, agrarian ang lipunan nun, pag daw nag-ani sila ng kanilang lupain, at siyempre, anihan na, nung panahon na yon, huwag daw aanihin yung nasa gilid o sa tabing-tabi. Kumbaga, huwag mong sasat-satin hanggang dun sa bakod ng iyong ari-arian o ng iyong sakahan. Iiwan mo. No, you shall not, neither shall you gather the gleanings after you harvest. Hindi lang sa huwag mong isasagad. Kumbaga, pag napasadahan mo na ng isa, huwag ka nang babalik. At yung mga nahulog, isa-isa mo pupulutin hanggang walang matira. Bakit? Kasi verse 10, and you shall not strip your vineyard bare, ganon din, Neither shall you gather the fallen grapes of your vineyard. Exactly the same, inulit lang. Bakit? You shall leave them. Iiwan mo, sasadyain mo, na meron yung bakod, yung edges ng iyong sakahan, na may matira doon na hindi mo inani, bukod yung siyang nahulog, huwag mo nang pulutin. Bakit? Para doon sa mahihirap at sa mga sojourner or alien. Para doon sa mga mahihirap sa bayan, pati yung mga naglalakbay o mga estranghero. I am the Lord, your God. Ako nag-uutos nito. Hindi ito babaliwalain mo lamang. So, may batas, pwede namang may mga gumagawa nung una. Pwede yun, di ba? Kunwari ako, may farm ako, generous ako, hindi ko inaani lahat, hinahayaan ko. Pwede yun, relief yun. Pero kung ito'y may batas, institutionalize ito. Sabi, lahat tayo gagawa nito. Kahit na ayaw mo, kahit masama ang loob mo, dahil batas ito ng lipunan, pag
ginawa mo yon, magagalit yung mga kapitbahay mo. Ba, grabe naman itong si ano, no? Grabe itong si Juan. No? Satsat. No? Labag yan sa pinag-uutos ng Diyos. So, merong talagang structural change, no, na nangyari sa kanilang lipunan. Ito pang, yeah, so itong batas na to ensures food security. Sa language natin ngayon, di ba, meron tayong mga tinatawag na Sustainable Development Goals. Ano? Ito yung mga gusto nating mangyari sa ating bansa. Hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo. Ito yung mga aspiration o mga inaasam-asam. Food security ang isa dyan, yung walang nagugutom. To end hunger. Noon, sa kanilang lipunan, dahil sa ganitong mga batas, ay wala talaga magugutom. No? Kasi, ano ba yung nangyari kaya? Naalala nyo si Ruth? Di ba si Ruth, nung bumalik sila galing sa mga Moabite, na Moabitang lupa, no? Bumalik na sila, mahirap sila, no? ni Naomi. Ay ano ba ang ginawa ni Ruth? No? Bakit di sila nagutom? Di ba? Basta masipag ka lang, punta ka lang doon, ayun, mag-aano ka, makakakuha ka, kasi marami dong iniwan para talaga sa mga mahirap. At siguro maganda rin pansinin na hindi ito dole out. Hindi, pwede namang inanin nila lahat, tapos yung mga mahirap, sige, pumila kayo rito, bibigyan namin kayo. Hindi pinagtrabaho din nila. No? So kung ikaw yung mahirap, hindi yung parang humingi ka lang. No? Pero meron ka rin sense of dignity na ikaw yung nagtrabaho. Inanin mo rin No? Kaya mo nakuha yon. Hindi basta ibinigay sa'yo. No? So again, ang ganda ng batas na makikita natin dito. No? And eto pa, sa pagdating naman sa alay, yung mga offering. But if he cannot afford a lamb, kasi lamb dapat yung i-offer, kordero dapat, pero hindi mo kayang bilhin. Wala kang pera para bumili. No? O kaya magpalaki ng isang kordero. Then, yung hindi maka-afford, shall bring to the Lord as his compensation for the sin. Ito yung sin offering, tsaka burnt offering. That he has committed 2 turtle doves or 2 pigeons. Ayun. Sa halip na kordero, wala kang pera, you cannot afford, pwede na yung ibon, ordinaryong ibon. Dalawa yan, manghuli ka na lang. Or, ewan ko, may nagbebenta rin yan nung panahon na yun. One for a sin offering, one for the burnt offering, ay ibon na lang. Kumbaga sa atin, maya. Manghuli ka na lang ng maya. No? At pwede na yun. Kasi wala kang lamb, wala kang kordero. So, yung offerings, dahil sa batas na ito, were not burdensome. Hindi nahihirapan. Hindi pwedeng sabihin ng mahihirap, kaya hindi ako mag-offer, wala akong pera No? Hindi pwedeng magpalusot. Buti pa yung mayaman, kayang-kayang bumili ng kordero, tanggal ang kasalanan niya. Ako, mahirap lang ako. Hindi ako makabili. Kaya yung kasalanan ko, hanggang ngayon, hindi malinis ang aking budhi dahil dito sa kasalanan. Okay, ngayon, let's get, sabi nga, practical, At pagdating dito, so how do we apply? Paano ba natin gagawin talaga ito? Kung gusto nating maging relevant sa lipunan ang ating pagiging Kristiyano, maraming mga tough questions na kailangan natin sagutin. Kasi talagang maraming terrible injustices, mga malubhang, mga mapapait na mga nangyayari sa mundo ngayon. Just to cite some examples, abusive child labor, sex trafficking, mga religious persecution, detention without trial, land grabbing, violence against ethnic minorities, terrorism, and even state-sponsored torture. At sa ating bansa, halos lahat yan ay masasabi nating nangyayari. Napakarami. Pag pinag-aralan natin to, talagang manlalambot ka sa tindi ng mga injustices na nangyayari. Talagang magagalit ka Tsaka talagang minsan nakakapanlumo. Iba-iba yung feeling na mararamdaman mo pag pinag-aralan mo yung mga individual issues na ito. Talagang parang ng puso ito. Pero may mga forms of evil na hindi naman ganun kalantad. Parang medyo nakatago. Example niyan, sa Pilipinas, halimbawa, yung poor nourishment. Kaya daw marami sa mga Pilipino, yung tinatawag na stunting, na hindi tayo tumatangkad. Not necessarily kailangan maging matangkad tayo, pero kaya daw marami sa mga kabataan ngayon, at ito ay ilang beses na, paulit-ulit na ito nababanggit ng mga doktor, ay kasi nga daw, pag maliit pa, kulang sa nutrition. Kaya hindi na sila makalaki.
At siyempre, may epekto yan sa pag-aaral ng mga bata. Kasi kung hindi na-develop nila yung katawan nila, pati yung mga kaisipan nila, mahihirapan sila, no? Sa pagdating sa eskwelahan at saka sakitin. Lack of education. Alam natin na ngayon, di ba may mga teachers dito, ano ba yun, mga grade ganito na dapat bumabasa na. Yung iba nga, high school na yata, hindi makabasa o makasulat ng ayos, no? So, yan ay mga medyo hindi ganun kahalata, no? Pero, nangyayari yan sa ating lipunan. So, yan, marami tayong pwedeng pag-aralan, pwedeng i-address, hindi naman lahat ito kaya nating gawin, no? So, at some point, titingnan natin, ano ba yung kaya natin? Ano ba? At yan, mamaya, so ito yung sunod natin topic. Given na marami palang nangyayari sa lipunan, at hindi naman tayo tinawag ng Panginoon para i-address natin lahat yan, no? Paano tayo pwede magsimula kung gusto nating mag-ambag dito? Unang-una, kailangan nating malaman ano ba yung pangangailangan ng komunidad na kung saan tayo, no? Ano ba yung dito sa atin, San Pablo, no? Or sa mga kalapit bayan, ano ba yung mga hamon na kinakaharap dito ng mga kababayan natin? Ano ba yung mga umiiral dito ng mga injustices or mga, again, when we say injustice, ito yung mishpat, at saka tzedekah, yung mga bagay na naghihinder para yung mamuhay ng maayos, no? Yung ating mga kababayan. Now, sino ba? Maraming pangangailangan, pero specifically, sino ang dapat nating tulungan? At ang magandang halimbawa nito, yung gawain natin sa Kalawan, yung crisis center, no? Kasi isa yung sa nakita natin, meron palang ganong center, meron palang ganong mga kababaihan na mga batang dumanas ng matinding kaapihan sa kanilang mga buhay. May mga tao o mga bata ron, lalaki at babae na pwedeng nating matulungan. At ito yung ginagawa natin ngayon. So yun ang napakagandang halimbawa. And how much resources should we or can we allocate? Magkano ba yung resources na meron tayo? Kasi again, hindi naman unlimited yung ating pera, oras natin. Hindi naman unlimited yan. No, at some point, wala na. So kailangan tingnan din natin yung ating resources. At pag nakita natin lahat yan, paano nga tayo tutulong? So again, in the case ng sa crisis center sa Kalawan, bringing the Word of God, tapos may kaunting pakain, pinapakain natin sila, may mga games pa. So, diyan, donate pa tayo, I think, ng bola, o kaya, I think, badminton, o volleyball, basketball. So, yun, sa ganung mga pamamaraan, abot kaya natin. May oras tayo, once a month. May mga pumupunta ron, nangangaral, nagdadala ng tulong. So, yung once a month, doon sa lugar na yon, kaya natin gawin, yun ang ginagawa natin. Ngayon, yung isang tanong na palaging tinatanong, ito ba ay compatible sa gospel? Di ba dapat gospel ang ating focus? Bakit tayo kailangan pa rito makihalubilo dito? At talagang medyo tricky ito, yung relationship nung pagtulong sa mga nangangailangan at yung utos para mag-evangelize. Ano ba yung relasyon nito? At talagang marami ng mga theologians ang nag-aral, even nagdebate, paano ba natin ito titingnan? Merong mga iba na sinasabi, yung ganitong pagtulong, yung justice, yung pagtulong sa kapwa, is a means to evangelize. Gamitin natin yan para ma-evangelize sila. Again, may element of truth doon. Tumutulong ka, ini-evangelize mo. In fact, in a way, yun ang ginagawa rin natin sa Kalawan. Pero pag ito yung ating primary approach, nagagawin natin to para lang ma-evangelize sila, baka naman makita na parang means lang, ginagamit lang natin yung pagtulong para kumbaga makuha yung ating interest na dumami tayo, halimbawa sa church. So parang ginagamit natin yon para lang kumbaga mag-akit ng mga followers. At yun ang danger nun, parang self-serving siya. In other words, tinutulungan lang natin yung mga kakampi natin o yung mga gusto sumali sa atin. Pag di ka namin kasali, di ka namin tutulungan. Alam naman natin ang utos ng Panginoon, love your enemies. Kahit nga yung mga kaaway mo, mahalin mo. So, mahirap naman yung kaya lang tayo tumutulong para lang sila ay ma-evangelize o sumali sa ating church para dumami tayo. So yun, mag-iingat tayo doon. Again, hindi masama yung tinutulungan natin, i-evangelize natin, dahil mahalagang maligtas sila, after all, pero wag natin gamitin yung pagtulong para lang ma-evangelize sila. Na pag tinanggihan nila ang gospel, hindi na rin kita tutulungan.
No? Ayun ang ating iiwasan. No? Hindi na kita pabigyan ng pagkain. Ayaw mong tanggapin eh. No? So, yun ang ingatan natin. On the other hand, meron namang iba na baligtad, nasa other extreme. Yung tingin nila, yung paggawa ng justice, ay ito'y evangelism na. Ayun. Ibig sabihin, na-confuse yung evangelism sa pagtulong. Sa tingin nila, pag tumulong ka, yun na yung evangelism. No? Hindi mo na kailangan siya yung gospel, bahala na sila, mahalaga, makaahon sila sa kanilang, halimbawa, kahirapan. No? Again, iwasan din natin yon. Kasi, sabi nga ni Tim Keller, yung ma-confuse natin ito, fatal confusion ito, ang tawag. Fatal ito, ano? Kumbaga, fatal error. No? Matinding error yon. Kasi ang kaligtasan ay napakahalaga. Pagkat pinakamahalaga sa isang tao ay maligtas. No? Kaya pinaka-basic nating tungkulin sa mga di mananampalataya ay i-share ang gospel sa kanila. Dahil ito yung pinaka number one need nila. Kahit wala silang pera, pero kung meron silang ebanghelyo, sapat na yon, no? So, again, yung tricky nga ito, ano? Kailangan nating i-maintain yung balance na yon. Otherwise, baka mahulog tayo sa isang error o kaya sa kabila. The eternal is more important than temporal. So, hindi natin pwedeng isakripisyo yung evangelism na at sabihin natin, ito na yung pag tumutulong ka, that's it. Now, of course, hindi ganun yan. Yun yung social gospel na napag-aralan na natin in previous lessons. So, pero, patandaan din natin na ito'y palaging magkasama. No, once na nag-evangelize tayo, kailangan sa buhay natin, nakikita rin yung justice na yon. Dapat sabay yun, na pareho natin ginagawa. Kasi yung gospel, pag tayo naligtas, kagaya rin ng Panginoong Jesus, kagaya rin sa Old Testament, paulit-ulit natin nakita yung mga talata, God is, in a way, a God of the poor. No, talagang, kaya nga, blessed are the poor. Of course, poor in spirit sa Matthew, pero sa Luke, blessed are the poor. No, so, meron talagang, meron talagang puso ang Panginoon sa mga nangangailangan, the poor, the vulnerable, the alien, the widow, the fatherless. No? So, andun, yung paulit-ulit. Di natin, kumaga, kailangan isara mo ang mata mo para hindi mo yung makita. From the Old Testament hanggang sa New, even sa ministry ng Panginoon, grabe yung concern sa mga nangangailangan. So, when we do deeds of justice, it gives credibility to the gospel. Pag tayo ay nagpupursue ng katarungan sa lipunan, again, in that general mishpat and tzedekah sense, na giving everyone his due, kung ano man yun, tulong, bigyan ng tulong, at kung ginagawa natin ito, mas maniniwala sila sa ating sinasabi. Kumbaga, hindi tayo fake, hindi tayo hypocrite. Kumbaga, we walk the talk. Kung ano yung ating ipinapangaral, yun din ang ating buhay. Kasi napakarami ng mapapait na kasaysayan o ng mga pagpula sa atin na yung nagsasabing, ay, puro lang naman Biblia mga yan. Pangaral ng pangaral. Pero pagdating na sa pagtulong, ayaw na. So, yun. Pag narinig natin yun, parang ang implication, wala namang pag-ibig talaga eh. Diyan sa na yan, di talaga sila umiibig ng kapwa. Gusto lang nila, Bible, pero wala naman. So, again, balance is so critical here, Huwag tayong mahulog sa, on the one hand, parang neglect, di tayo nakikialam, kasi gospel lang tayo, spiritual tayo, huwag tayo makialam sa ganyan. Pero, mali rin naman yung, teka, puro na tayo, puro paglaban, puro pakikibaka sa mga bagay sa mundo, nalimutan na natin yung main natin, na go and make disciples of all nations. At napakaganda ng halimbawa, pinangaral ito ni Brother Joe sa atin, Acts chapter 2, na nakita natin na yung kaligtasan ay nagbunga din ng mutual help and encouragement. To the point na ipinagbili nila yung kanilang mga ari-arian para tulungan ang kapwa mananampalataya. Of course, sa mga mananampalataya ito, pero just to illustrate na pag naligtas ang isang tao, nagbubukas ang puso niya sa pangangailangan ng iba. Whether mananampalataya man ito o hindi, handa siyang tumulong. Ngayon, meron ba tayong makikita mga example nito? Kasi baka ang tanong ng iba sa atin, teka muna, pastor, baka tayo lang ang nag-iisip niya na, baka yung ibang churches ba sa Pilipinas o sa ibang bansa, kaya may ginagawa tungkol dito. Again, wag na tayo lumayo. Our very own Cubao Reformed Baptist Church, kumbaga, siguro the pioneer of Reformation sa ating bansa,
matagal na silang may CCM, no? Christian Compassion Ministries, no? At ito, nakalagay pa nga dyan sa website nila, church-based ito. At ito'y parang orphanage, they minister to stray children, mga ulila, mga wala nang magulang, at meron talaga silang staff, merong actually, I think, millions and millions of pesos ang kanilang ginagasta rito. Pwede nating sabihin, ay sana, milyon-milyon pala yun. Marami na sigurong outreaches ang makaka-establish doon sa buong Pilipinas. Di ba? Pwedeng ganon. Pero bakit nila doon ginagasta yung pera? Kasi nga, naniniwala sila na meron din tayong role. No? At pag tinignan natin ang kasaysayan, ito nga mga orphanages, ay mga Kristiyano nagsimula nito. Di ba? Famous din si George Whitefield. No? Na ang dami niyang in-establish. No? I think si Spurgeon din, ganon din. So, kabahagi yan ng pag sa Ebanghelyo, na pag ikaw ay naligtas, ay meron ka rin concern sa kapwa mo. No? Dahil alam mo na ito ay bunga ng kasalanan. Now, ito hindi na mga reform. No? At hindi ko alam, hindi ako familiar dito personally, pero nakita ko lang, nag-research lang ako, merong Baptist out-of-school training. Dito yan, sa Pilipinas. Boost ang pangalan. At itong training nila, from hardship to banana chip. Tinuluan nilang gumawa ng banana chip. At siguro, to market. Again, hindi ako familiar. Narinig ko na yung Boost even before. At in fact, yung ating deacon ng GBC, Deacon Jojo, malinaw kung kilala niyo si Jojo. Ito yung naging trabaho niya, yung Boost. Isa ito sa palagi ko naririnig sa kanya na ikinukwento niya sa Mindanao, naka-assign siya sa Mindanao. Anyway, this is just an example. Baptist din dito, tumutulong para magkaroon ng livelihood yung mga kababayan natin. Hindi natin alam exactly kung sino sila, pero mga kababayan natin sila. And then, next, tama-tama, dyan na si Deacon Lawrence, pumapasok ng CRBC. Kasasabi ko lang ng CCM. At kung may tanong tayo dyan sa CCM ministry nila, andito sila ngayon. Ito, isa pa, Canadian Baptist Mission Project, CBM. Ito, tungkol naman sa creation care. Ito ay, I think, somewhere sa Capiz. Again, sa Pilipinas ito, isang Baptist mission, tinutulungan yung mga nasa mga kabundukan. Ito yung nasa mga kabundukan lugar, at tinutulungan sila na pangalagaan yung kanilang mga sakahan, yung mga kagubatan nila para mas maging faithful stewards of creation naman. So, yun yung kanilang ministry dito. And finally, na-meet ko itong grupo naman na ito one time, meron palang napakalaking mission dito ng International Justice Mission, IJM. I think mga lawyers to, na originally, na ang campaign nila sa Pilipinas is online sexual exploitation of children. At gulat na gulat ako na parang tayo ang pinakamarami sa buong mundong problema na ito. Nearly 500,000 Filipino children pala are abused every year. So I think more than 100 yung staff nila sa buong Pilipinas ito. At itong IJM na to, they are collaborating with our government mismo. At through their influence, nagkakaroon ng mga batas o mga polisiya na kung saan mapapangalagaan yung mga bata sa ating bansa. At nagulat ako, Christian-funded pala ito, itong ministry na ito. Actually, nakausap ko yung mismong director. At nga, kinuwento niya sa akin, sa amin ni Heidi, actually, Sister Heidi, kung paano nila ito ginagawa. And medyo na-struck nga ako dito sa kanilang ministry. So again, nakatago ito, hindi ito lantad na problema, pero grabe pala yung exploitation ng mga bata online, So ang dami mga predators na sinasamantala yung mga kabataan sa Pilipinas. Through this ministry, ginagawa nila ito. Napakahirap nito. Biro mo, mga magulang, usually, mga sa bahayan, minsan mga kamag-anak pa yung nag-exploit sa mga batang ito. So how do you protect those children? So ito yung sinasabi ko na may mga tough questions na medyo mahirap sagutin kung gusto nating mag-involve dito. Kasi hindi lahat ng issue madali. In fact, may mga issues na pag nag-involve tayo, pwedeng manganib nga tayo, magkaroon tayo ng panganib. Kasi minsan may mga powerful forces na ayaw, siyempre, nakikinabang dito na pag in-address natin, magagalit sa atin yung mga yon. So, hindi lahat ganun kadaling gawin. But anyway, ang purpose lang nito, to give us an example how we can pursue social justice in a biblical sense sa ating lipunan ngayon. And so in summary, nakita natin, there are so many needs to address sa ating lipunan. Ang daming mga pangangailangan sa lipunan natin ngayon.
At tayo bilang mga Kristiyano, let's focus on what we can do as a church and as individual believers. No? Yun ang ating hanapin. Paano ba ako makakatulong? Tatlong paraan, di ba? Nakita natin, pwedeng relief. No? Baka may kapitbahay tayo, may pangangailangan, immediate yun, kailangan gamot o kailangan ng pagkain, pwede tayong tumulong, relief. Pero pwede rin itaas natin development. Tumulong tayo, for example, sa education. Baka meron tayong, yung iba sa atin dito, nagsusupport ng pag-aaral ng ibang mahirap na hindi makaya na mag-aral, mas matindi yun ang epekto nun, no? Kasi pang matagalan. And finally, yung reform, social reform, yun ang pinakamatindi, no? At kung kaya natin na ma-involve, maaaring hindi tayo lahat, baka kahit isa, wala sa atin, pero kung meron tayong kakayahan, yun ang pinakamalaking impact. Kagaya ng ginawa nila Wilberforce na lumaban para mawala ang slavery sa Inglaterra at eventually sa buong mundo, dahan-dahang nawala. So yun yung pinakamatinding gawain. It took them decades bago nila na-accomplish yung ginawa nila. So with that, meron tayong about 15 minutes left. Kung meron kayong mga comments, questions, feel free, mga kapatid, na itanong or i-share ang inyong mga karanasan kung paano kayo kumbaga, naisagawa o kung ano yung mga hamon na inyong kinaharap, no, sa pagtulong sa kapwa para, again, ma-extend yung mishpat, yung righteousness, justice, yung tzedekah, no, yung pagtulong para magkaroon ng flourishing, no, ng umunlad yung ating yung mga nakapalibot sa atin na mga kapitbahay, mga inilagay ng Panginoon sa ating palibot. No? Very challenging but something na kailangan natin i-consider. But okay, so any comments at this point? Any questions or may mga karanasan kayo dito sa area na to? Feel free, mga kapatid. Ayan. Questions, comments? Yeah, brother, dito muna si Brother Joe. Sir, thank you po dun sa lesson. Would like to ask about dun sa sa social reform in that aspect. So may mga, like for example nga, nabanggit niyo po in the US, may mga grupo ng mga believers that are actually nag-o-oppose, for example, sa abortion. Mm-hmm. Ang question ko lang po dun is, should it be the church or a separate Christian organization na dapat gumawa nito, or the church as that entity ang siyang dapat mag-take lead, or mga individual na Kristiyano ba na organization? Yeah, yan ang isa sa pinaka actually may I think almost one chapter or section doon sa Tim Keller's book, brother, no, na hindi ko na share sa inyo kasi alam ko nga medyo tricky yung part na yon. I would say na in terms of the prophetic word, ano ba yung sinasabi ng Biblia sa issue na to? Kasi, for example nga, yung issue ng abortion, if we believe na killing yon, thou shalt not kill, no, in fact, many times, at least twice, naka-attend na ako sa churches sa Amerika nga, brother, na meron silang Sunday na yung preaching nila, naka-devote talaga. Mga reform ito, I think doon sa church ni Larry, kung di ako nagkakamali, mamaya andito si Larry sa Phoenix. And even, I think, isang sermon ni Brian Chappell, narinig ko rin yan, na meron silang sermon talaga, devoted, isang Sunday yun, for the unborn, the rights of the unborn. So, yung prophetic word na yon, pwede. Pero yung actual action, na ano yung gagawin, ano yung maglalabi sa Congress, sa Senate, yung part na yon, baka, tingin ko lang, more of na yon. Kasi kailangan din ng expertise doon. Mahirap basta lumaban doon, na ikaw ay walang alam. Kasi, pag nakisali ka doon, mapapahiya tayo bilang mga Kristiyano para magmumukha tayong kumbaga unprepared at the least, or at worst para tayong mga mga kumbaga parang fake na kunwari may alam, hindi pala. So medyo pag nag-engage tayo ron, kailangan na yung may expertise na baka hindi lahat tayo ay may ganun. So kaya kailangan medyo pakaingat na tayo doon. So marami ng mga kailangang ingatan pag lumabas na tayo sa church, Kaya, again, I'm not saying huwag natin gawin, but I'm saying na, meron yung kailangang pag-isipan, bago tayo lumubog dun sa ganung klase.
ng approach. Ewan ko, brother, kung yun yung but very tricky, yun isa yun sa mga tricky na sinasabi ko kanina. Okay, any other, yes, Carol Ben? Yes. Thank you, But Pastor Celeste. Sister, andito ka kanina, kaya medyo nalito ako. Hindi na ako pumunta kasi baka makakaabala. Sige. Siguro, Pastor, personal testimony po. Oo. From the Compassion Ministry of Cubao. Yes. Siguro Ito, way sama, back dito na yung mga elementary. taga-Cubao, katabi ni- Elementary po ako ay naging beneficiary kami ng kapatid ko sa okay. Compassion Ministry, and yet talagang sa awa ni Lord ay nagpapatuloy yung ministry ngayon hanggang Yeah. ngayon. Yes. So maganda po ito kasi naaabot nila yung mga mahihirap na mga kabataan. Yan. And ito po ay may sponsor kami na taga-ibang bansa. Yan. Through the Compassion Ministry sa Cubao ay pinakilala sa amin. And, Yes. nakakatuwa kasi pagka naputol na yung support, financially nagsusupport sila. And then, yung local church doon sa amin, sa Kalibo, sila yung nag-gather ng mga bata para magkaroon kami ng evangelistic Yeah. worship, evangelistic na Yes. pangangaral ng salitaan. Yet yung salita ng Panginoon nagkaroon ng seed sa amin, at yung iba ay member sa iba't ibang Reformed Church. Yes. So yun yung kabutihan na talagang isang paraan ng Panginoon para maabot yung mga mahihirap and yet yung mga soul na mga kabataan nung panahon namin, Pastor. So sa biyaya ni Lord, binibless pa rin niya ang CCM, Compassion yeah. Ministry. International po ito eh. Yes. And yet, hindi ko na po alam yung the rest na nangyari. Basta, nag-gathered na sila ngayon ng kumbaga yung mga kabataan na meron na talaga silang in-house sa community, sa Reform. Sa Yeah. Cubao, Pastor. Yun lang Yan. po. So napakagandang halimbawa niyan, na yun na nga, kanina feature namin, pinakita ko lang yung slide just for the benefit of our CRBC brethren na andito na ngayon. Pinakita ko lang yung isang slide as an example of yun nga, yung social concern, and social programs na pwedeng gawin ng isang iglesia. Sa ating church, we should probably consider of course, yung crisis center sa Kalawan for abused kids and juvenile delinquents na mga bata. So isa na yun. Tapos yung ating sa Angeles Heights, di ba sinimulan nating linisin yung gate natin and hopefully ma-improve nga sana. Medyo may mga konting sabihin nating obstacles other than the real, yung mga nakahambalang doon na natanggal na. Tapos other than that, I think yung education could be another possibility na sinisimulan ng iba sa atin. May na-scholar tayong mga bata na paisa-isa na pag-aral. But if we can be more systematic doon, baka pwede na maraming teachers din dito sa ating iglesia, baka pwede nating pag-isipan yun. But anyway, sige, any other comments, questions, or experiences pagdating dito sa area na to, Again, ang ating ay hamunin ng bawat isa na tingnan ito, na pwedeng ministry. So yung may mga iba sa atin na wala pang ministry ngayon sa church o parang gustong ma-involve, maaaring may heart, may burden dito sa gawaing ito, this is it. Ito yung pwede nyong talk to me, kausapin nyo ako, approach me, and tingnan natin kung ano yung pwede magawa. Kagaya ngayon sa Kalawan, it's a very simple example, pero very powerful example, na simpleng lang, pero naging ngayon, tuloy-tuloy na every month. Okay, but any other comments, questions? Brother Art, ko ba yan? Sige. Good morning po, Pastor. Morning. Salamat po sa discussion. I-ask ko lang po, simple lang po ito. Yung directly relief po sa mga beggars nasa streets Oo. na nanghihingi. Yeah. Okay lang po ba nating, kung may urge ka na tulungan sila, ayun po. Yan. Of course, liberty of conscience yan, Yung iba sa atin gusto tumulong, yung iba naman sa atin hindi isip na, again, may economist tayo rito. If you incentivize yung isang action kasi, malamang may mga mahawa at dumami. So kung magbigay tayo doon, para nating sinabi, doon sa mga kilala noon, kalat mo yung balita, mamalimos din kayo rito, and before long, punong-puno na ng pulubi yun. So, I leave it to you kung ano yung inyong conviction dito sa bagay na ito. Ang isang ginagawa namin ni Sister Heidi, ewan kung hanggang ngayon meron pa, kasi doon sa may traffic light, sa may cemetery, brother, palagi may nanghihingi doon. Noon, nung napunta kami every Sunday kay Inay Bilin pa, meron na kami dalang mga biskuit, tinatinapay. So pag meron nang hingi, may pang-abot kaming tinapay, hindi pera. Pero again, I leave it to you kung how to handle that part.
But for me, napakahalaga ng incentive system, no? Pag in-incentivize mo yun, in-encourage mo isang bagay, darami yun. Kung sa tingin mo, magandang dumami yun, gawin natin. Pero kung sa tingin mo, teka, delikado ito, may traffic dito, maraming sasakyan, baka may mabangga pa rito, ayokong ma-incentivize o ayokong ma-encourage to, hindi tayo magbibigay. Kasi marami nagbibigay doon just to salve their conscience. Yung 10 pesos, 5 pesos, piso nga lang, para ka nakatulong na. Mas mahirap kasi tumulong doon sa actual na nangangailangan. Minsan, thousands yun o pesos ang kailangan. No? Kaya minsan, mas madaling barya lang, ganon. Kesa yung pag talagang naging intentional yung pagtulong mo, minsan talagang matindi yung pangangailangan, mas kailangan natin tulong. Anyway, last 4 minutes, any other 1 or 2 questions with regards to this topic? Okay na? Wala na? Okay, last call. Last na lang ito. Si Brother Juliet. Yeah, Brad. Pastor, practical response lang po sa mostly sa church. Nabanggit nyo rin po kasi kanina yung pagtulong nga po ng iglesia. But then, at the same time, ang church is very vulnerable din naman po doon sa tina-target lagi siya na hingian ng tulong. Yeah, tama. Minsan may darating, sasabihin, Yes. kailangan ng ganito, kailangan ng ganon, and very urgent. Yes. How can the church be discerning on how to respond dito sa mga ganitong bigla-biglang dumarating? Minsan kahit church service, merong nandyan sa labas, sasabihin, kailangan sa ospital, ganito. Paano po tayo tutugon sa mga ganong instances? Actually, eksaktong yung issue na yung brother, kinaharap na natin yan nung naandun pa tayo sa kabilang building. So, ang naging policy natin ngayon, dahil talagang may mga panahon na naloloko tayo, aminin natin yan, Kasi minsan, tumutulong tayo, yung pala, kumbaga, paikot-ikot lang yung paghingi ng tulong. So, I think ang ginawa natin dyan, inassign natin sa mga deacons na merong kakausapin at hindi basta tayo tutulong, kailangan mo nang tignan natin kung legitimate ba yung pangangailangan na yon. Tapos, mainly, hindi pera. No, I think, gamot yung tinutulong natin sa halip na magbibigay lang tayo ng pera. So again, yung mga deacons natin, I don't know kung pwede silang mag-respond kasi hindi na ako, dati noon, mismo ako nakakausap Pero ngayon, inano natin na, meron ng deacon tayo na naka-assign. Brother, meron bang humihingi pa? Hindi ko na alam yung Dati, Pastor, nasagot na rin yung tanong na yan, yung Oo nga, para yes. sa kalaban ng iba. Yeah. Talagang yung malungkot lang na kumbaga, gusto natin tumulong, kumbaga, generally, as individual sa church. Yes. Pero, yung kailangan maging discerning kasi ang naging naobserbahan, base sa ating experience, ang naging tendency kapag nagbigay, kasi kalimitan yan, yung may dalang mga reseta. Yeah, may reseta. Yes. Tapos may endorsement pa ng barangay na pag tingnan mo yung dokumento, hindi mo nga maintindihan kung anong ibig sabihin nun. Pero, ang naging parang sort of pattern is, kapag inumpisahan mo magbigay, then, yun na. Yeah. Exception yung mga pastor. Exception yung may mga kilala talaga tayo na may kapitbahay one time na tayo sa driver. Yeah. Nag-approach sa atin. Kilala natin sila. At alam na, pinuntahan ko mismo yung yung bata. Pero yung may mga talaga merong matatrace mo na the same faces. Then, merong one time yung same na tao na yun, may kasama pang may kapartner na siya bago. Nagsama pa. Oo nga. So ngayon, ang ginawa natin, talagang pastor, talagang direkta. In-stop natin yon. Yun. Kasi, hindi man tayo tumigil tumulong doon sa mga alam nating dapat tulungan. Pero Yes. yung nag-walk-in lang, hindi talaga siya, mahirap siyang Ako nga, one time, honestly, mga kapatid, naloko pa nga ako na parang sinamahan ko pa, ganito, ganyan. Yeah. Dahil siyempre gusto natin, yung nandun yung pagtulong Yeah. Pero talagang kailangan maging maingat kasi nandun yung tendency na maloko at din tayo, ma-deceive din. So, in-stop natin yon, then ang binibigay natin is, sinasabi natin direkta, hindi na kami nagbibigay ng tulong. Gusto mo, kumain ka rito, ganyan, may pagkain kami, makinig ka ng attend ka sa amin. Yan. Then, after nun, wala na bumabalik. Wala nang buhay. Ang tagal na, Pastor. Oo nga. Kasi nadala na tayo. Talaga ilang beses tayong kumbaga, naloko. Okay, so with that, mga kapatid, thank you for that. And salamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, bilang pagwakas. Panginoon namin Diyos, tunay nga, kayo po ang Diyos ng katarungan at kayo po ang aming gabay sa bagay na ito as we seek to engage sa lipunan na ito na broken and sinful world. Nawa nga, tulungan nyo kami na ipakita ang inyong pag-ibig at biyaya sa paraan na nararapat at angkop
at tulungan nyo kami na maging asin at ilaw din ng sanlibutan sa aming mga buhay. Pagpalain nyo po ang mga leksyong ito at hanggang panambahan namin mamaya hanggang buong araw na ito, kayo po ang sumaamin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.